what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto na nga, VP Sara Duterte. Nako, mukhang meron po itong malubhang sakit at karamdaman mga babayan. Dahil tila siya po ay merong sakit na kalimot mga babayan. Matindi po itong sakit na to dahil nagiging malilimutin na po itong si VP Sara. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so aking hinihiling po sa inyo, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyong suporta. At ito na nga mga babayan, no, tila nagiging malilimutin na po itong si VP Sara Duterte. At ano ba yung isang sakit na yun? Alzheimer's ba yun mga babayan? Dahil muli na naman siyang bumanat mga babayan, no? At binanatan po niya yung tungkol na naman dun sa relasyon po ng Pilipinas at ng Amerika. Diba? Alam naman natin na galit sila sa Amerika mga babayan at makikita natin na talagang pro-China po ata itong mga to talaga. Ano sa palagay ninyo mga babayan? No? Ito po bang si VP Sara ay nasa matinong pag-iisip pa rin po ba? No? Siya po ba ay pro-China mga babayan? No? I-comment nyo lang po dyan sa ibabaan yung mga opinion. Alright? So ito na nga sa balita, no, sabi po dito, nasa konstitusyon na hindi tayo dapat kakampi kanino mang dayuhan para sa kapakanan ng ating bayan. Yan po yung kanyang sinabi mga babayan. No, dahil ito pong si VP Sara, no, ay nasa Korea na naman ngayon. Tila nag-around the world. No? Si VP Sara ay nasa world tour po ata. Dahil nasa Korea naman siya at doon naman siya nagsisisigaw mga kababayan. Ewan ko ba dito kay VP Sara, mukhang sobrang lala na rin ata ng ano nito no, ng nangyayari dito sa ating Vice President. No, kasi nga tila nakalimutan na niya no, na yung tatay niya no, ay kumikiling sa China dati. Diba? Ayaw nga nila sa Amerika eh. Kaya sa China sila mas kumikiling nun. Okay, so panoorin muna natin itong balita na to, mga kababayan, para mas malinawan tayo. No? Alright? So tara, let's go. Yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Grabe, no? Alam nyo, ito si VP Sara Duterte, no? Medyo natatawa lang ako dito. Bakit kaya ganito magsalita tong tao na to? Parang parang laging nag-iisip siya mga babayan, kung ano yung kanyang mga sasabihin, no, hindi siya prepare, no, doon sa mga speech niya. No, parang nag-iisip pa siya, ano ba yung dapat kong idugtong? So narinig natin, no, sa kanyang speech na kung saan sinasabi niya na hindi daw tayo dapat kumikiling, no, sa mga ibang bansa, no, para sa ating bayan, mga babayan. No, pero ano ba yung ginawa ng kanyang tatay? 'Di ba? Ng dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan natin mga babayan, talaga namang pinakita no ng dating Pangulong Duterte ang kanyang suporta no at ang kanyang paghanga no dito sa China, mga babayan. Kaya nga loves na loves nila yung China. 'Di ba? At sila pa nga yung nagpasok no, ng Pogo. Huwag nating kakalimutan mga kababayan na yung Pogo na yan no, ay naaprubahan yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte. No, at karamihan po na nakapasok dito na Pogo ay puro mga Chinese.
paano ngayon sasabihin ni VP Sara Duterte no na walang kinikilingan yung kanyang ama? Tila baga nakalimutan na no ni VP Sara Duterte no na ang kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte, no ay mas pabor sa China kaysa sa Amerika. Yun ba yung walang kinikilingan? Yun ba yung walang kinikilingan? Sige nga, sagutin nyo nga yan, mga kababayan. Pero, anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Oo, hindi niya word, mga kababayan. Pero, mismong si President Donald Trump ang nagsabi, mga kababayan, no, na ang dating administrasyon ay kumikiling sa China. Oh. Di ba? At ano sabi ni Donald Trump? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang masakit doon. Di ba? So, paano niya ngayon sasabihin, mga kababayan, no, na parang kinakain niya yung kanyang sinasabi ngayon? Paano niya sasabihin, mga kababayan, no, na yung administrasyon ng kanyang ama ay hindi kumikiling? Diba? Malinaw yung pagkiling nila sa China. Yun yung sinasabi ni President Donald Trump. Ano pa sabi? Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. No, hindi alam ng tatay mo, ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang ginagawa na pagkiling sa China. No, na delikado daw po yun. Isa pa, doon sa kanilang pagkiling sa China, mga kababayan, ano nangyari? No, mas maraming isla ang nakuha ng China. Nakapagtayo nga sila ng kanilang military base diyan sa mga isla na kanilang kiniklaim na hanggang ngayon pinaglalaban natin na sa atin. Diba? Oh, ano nagawa ng tatay mo? Ano nagawa ng dating Pangulong Duterte? No, nung panahon na nagtatayo ng mga base militar ang China diyan sa mga isla sa West Philippine Sea. Diba? Anong ginawa ng dating Pangulong Duterte? Wala. Diba? Tapos ngayon babanatan ninyo yung administrasyon dahil kumakampi sa Amerika. Matagal naman nang merong visiting forces agreement. Matagal naman nang merong mga EDCA sites dito sa Pilipinas, dinagdagan lang. 'Di ba, mga kababayan? Mas pinalakas lang. 'Di ba? Ano ba magagawa ng Pilipinas? No, diyan po sa China. Wala naman eh. Pag tayo ginera ng China, ano magagawa natin? Wala. Yung ba ang gusto nila, mga kababayan? Tapos sisisihin nila yung Pangulong Bongbong Marcos pagka pinasok tayo ng China? Ano sasabihin? Mahina yung Pangulo natin? Diyan yung makikita yung kanilang mga ginagawa, mga kababayan, na sila mismo, no, ang dami nilang palusot. No, ang dami nilang dahilan. No, pagka nasusukol na sila sa isang sitwasyon na alam nilang malalaglag sila, sila yung mag-uudyok. Tapos pagka malalaglag na sila, no, isisisi na nila sa iba.
Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yon. Kasi ang nakalagay, Hindi ba tama? Hindi, sabi natin, hindi tama yon, no? Yun yung sinasabi dito ni VP Sara Duterte. Pero yung pagkiling natin sa China nung panahon na yon, tama? Ganon? Yung pagkiling natin sa China dati, tama dahil tatay mo yung nakaupo. Diba? Mukhang may sakit ng kalimot etong si VP Sara. Nakakalimutan na ata niya. sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. Di ba mga babayan, yung tatay ba niya tumayo sa sariling paa? Di ba kumiling din sila sa China? Di ba mga babayan? No? Mukhang may sakit nga ata itong si VP Sara Duterte na kalimot. Malubha na to. No? Malala yung sakit na ito mga babayan. Ano sa palagay ninyo? No, nagiging malilimutin na ba itong si VP Sara Duterte? No, i-comment nyo lang po sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yun muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mob Sid Somehow, Stevie. Peace. I'm out.